JP, ano yung huling sakit mo? Ano ba yun? Kasi si JP sakitin, di ba? Sakitin yan. Oo, hobby ko kasi yun eh. Sakitin, oo. Parang kanina, hobby ko yun. Parang kanina nga, parang wala akong ginagawa today. Magkasakit nga ako. Tsaka happy mo din pupunta ng doktor. Ikaw yung hindi takot magpa-doktor. Oo, kesa naman lumalat eh. Ay, alam ko na. Sige, meron ako may kukwento. Naalala ko, di ba? Kailan sabi niya magkasakit, minaalala. Naalala na ako. Yung last kong sakit ay, sipon. Madalas ako magkasipon eh. Ang corny naman. Ang corny naman ng sipon. Ano bang gusto mo dapat? Nasagasaan, gano'n? Gusto niya yung bloody. Dahil napunta ka ng, ano nga ba yung huling punta mo sa ospital? Huli kong punta sa ospital. Check-up. Oo, yung annual check-up. Physical exam. Okay. Sige. Sige, bakit yun ang ba't sakit ang ating topic for today? Bakit nga ba? Kasi kailangan natin ng gamot. At ang isa sa pinakilalang nagbebenta ng gamot ay kasama natin ngayon. Uy, ano yan Forbes Asia 30 under 30, class of 2024. Totoo. Tsaka hindi na kinakailangan yung sabihin. Tsaka di ba siya TikTok, yung best content creator award? For educational content. Yun. Oo. Di ba nakasubaybay kami sa buhay mo? Bakit hindi tayo nakuha doon sa educational content? Kahit nominee lang. Nagdadalawang, talaga nagtataka ka? Ang natin, the resident pharmacist na sobrang sumikat nung pandemic. True. Una ko siyang, saan mo siya una nakita? Sa Twitter or sa TikTok, GP? Sa Twitter. Saan ka mas madaming followers? 4.1 million followers siya sa TikTok. Sa TikTok. Sa TikTok talaga po. But yun nga, nagko-cross-post lang ako. Pwede mo akong kumuda. Oo naman. Baka hindi ko pa pala time. So mas madami po sa TikTok. But yun nga, parang nagko-cross-post lang ako sa Twitter, sa Facebook, para the more the merrier. Mas, kumbaga, yung message is makarating sa mas malaking audience. Kasi nga yung iba, wala naman TikTok, nasa Twitter lang sila. So yung mga nasa corporate or yung mga katulad po ninyo na nasa Twitter, so yun, natatarget ko din kayo. Target market kami. Oo, totoo yan. Totoo yan. Pero ang galing. Thank you so much, Archie. Si Archie Larga, ang ating special guest for today, na super happy kami na paunlakan mo kami at umuwi siya. Hindi ko alam kung sino yung nagbabantay ng kanilang butika sa sinong nagbabantay? O sarado nanay mo? Nandun naman si Mother. Pharmacist naman din po kasi si Mother. So, bahala na siya doon. Kaya ang mahalaga ay may pasalubong sa kanya. Yun yung importante. Para makapagbukas pa siya. Para niya payagan ako pumunta sa bayan. May suhol. Kailangan may suhol. May suhol. Nasa Taytay ka ngayon, tama? San Mateo. San Mateo. Anong dyan? Puto Seco. Charing. Ano pasalubong? Ay, hindi ko pala. Espasol. Yung mga pasalubong ko galing ba? Hay! Napakayabang na. Nakakatawa yung joke niya tapos comment niya. Joke mo, tawa mo. Ganun po talaga ako. Hindi po talaga ako residente na, hindi ako dito lumaki. Parang may bahay lang kami dito. Kasi nung nag-college ako, uwian talaga ako from dito sa San Mateo going to sa CEU. So, ganun ang buhay ko for like 6 years. Tapos ginawa ko din siya sa Makati nung aral din ako sa CEU Makati for my postgrad, uwian din. Kaya sumuko po tayo sa buhay sa Maynila, kaya hindi na po tayo naninirahan dito kapag wala akong kinakailangan gawin dito. No. So border ka dyan, oo. Grabe, ang layo doon, Makati. Makati to San Mateo. Sobra. Kasi po nag-internship ako sa isang hospital sa Makati, hindi ko na siya papangalanan. But, yun nga, tapos minsan ang duty ko pa sa ICU ng alas 6 ng umaga. So, tapos dito pa lang sa San Mateo, aalis na ako, or gigising ako lang alas 3 ng madaling araw, para alas 4, palabas na ako ng bahay namin at naghihintay ng bus papuntang Makati. Ganun po talaga yung buhay ko dati. Tapos Commonwealth pa, sobrang traffic. Oo, Commonwealth. Tapos alam mo yung madaling araw, yung wala pa masyadong tao, wala pa masyadong sinag ng araw, tapos pumapara ka ng bus. Ay, Diyos ko, parang sabi ko, ano ba itong buhay ko? Pero
worth it naman yung experience na sa hospital na yun. But yung commute talaga dito sa Pilipinas, it's not giving. Totoo. It's not But look at you Wait now. But look at you now. Wala na Forbes sa 30 Maynila. under 30. Forbes 30 under 30. 20, ano ka ba? 20, if you don't mind. 21 po. O sige. Sige, bye-bye. Bye-bye, Narcy. Thank you so much for joining us for 5 minutes. 28 po direct. 28. 28. Oh my God. Yeah. Oh, mag-hi muna tayo. Ang dami natin. Ang daming fans ni Archie. True. 112,000 tayo dito sa Zoom. Na VVIPs. Tapos, ang tawag dito, sinistream din namin to sa Discord. Official Discord ng VVIPs sa Ang Walang Kwentang Podcast. So, if you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And you can be part of our live recordings. Pag live recordings kasi, minsan sobrang haba ng recording namin kasi may mga parts kaming ini-edit out. So, kapag part kayo ng live recording, unedited yung mapapanood nyo. Tapos pwede kayong mag-message sa chat na mga questions, mag-comment kayo, ganyan. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. For this semester, it's isang buong classroom sa Laguna. Grade Santa 4 na Monica. sila ngayon. Grade 4 na sila ngayon. So, again, magbibigay kami ng email sa mga ka-eme kung sino yung gustong sumama pagpunta natin sa September para puntahan yung mga students ng Santa Monica Elementary School sa Laguna. Ayun. Ako si JP at ako ang resident sa Kite ng Ang Walang Kwentang Podcast. Ako si Tonet at ako naman ay suki na ng mga antihistamine dahil lagi ako may sipon. Thank you. Ayan. At ako naman si Archie, ang iyong resident TikTok pharmacist. At hindi lang po TikTok ha. Talaga po registered pharmacist din po talaga ako. Hello po! Hello! Love it! Power! Power! At ito ang Walang Kwentang Podcast! Podcast! Watch it first on YouTube, guys. Yes! We release new episodes every Monday and Thursday sa YouTube yan. Tapos every Thursday, YouTube exclusive. Like this episode. Thank you, Archie. Feeling ko kaya naging sobrang special yung mga TikTok videos ni Archie. Kasi, ano lang siya, parang part kami ng butika mo. Kasi diba yung shot ni Archie, parang nandun lang sa harap. Tapos naka-shooting up, parang nandun kung tayo saan nakasilip gilid, yung Oo. Parang nakagano kami sa gilid. Customer. Oo. Next customer. So parang very, hindi siya edited. I mean, cut to cut lang siya. So very, very personal, diba? Kaya, ang daling Tapos, may mga video si Archie talaga, naiyak ako. Wag mo na pong bayaran. May mga tinutulungan si Archie ng mga Para makainom Yung mga nililibre nyo na Salamat mga po. customer. Apa. Ang naalala kong video mo, yung parang ina-explain mo kung paano magbasa ng reseta na hindi mabasa-basa yung sulat ng doktor. Oo, tapos akala nila inaaral namin yung reseta ng mga doktor. Ay, hindi po. Familiarization is the key lang talaga. Pero sa akin lang naman, bilang isang pharmacist, hindi dapat normal. Wow, naging educational na. Ito na po si Archie, the pharmacist. So, for me naman, hindi dapat natin dino-normalize na parang, kaya na ng mga basahin ng mga pharmacist yan kahit pangit yung sulat ko. Kasi importante po, again, na hindi lamang kaming mga pharmacist yung nakakaintindi ng mga reseta, but of course, yung mga pasyente na iinom ng gamot. Kasi syempre, pag umuwi din yung mga customers or yung mga pasyente natin sa mga bahay natin, ano yung magiging guidance nila sa pag-inom ng gamot nila? Kunyari, nakalimutan nila yung pag-explain ko, titingin sila doon sa reseta. What if hindi nila mabasa yung nakasulat sa reseta kasi nga hindi legible yung sulat? So, importante din na legible talaga. At least man lang mabasa ng mga customers or patients natin. Buti na nga lang po ngayon, meron ng mga computerized na prescriptions. Printed na, yes. Sige, so pag-usapan muna natin mga sakit memes. Tinatanong ni Archie kahapon kung okay lang ba kung botika memes. Of course, pwede yung botika memes kasi syempre yan yung botika sakit. Botika, sakit, hospital memes. O sige, sino muna ang una? Sino? Ikaw na muna. Bato topic tayo. Marami ka ba? O sige, si Archie muna. Wait lang, para sa mga hindi nakakakilala kay Archie, ano yung social media accounts mo? TikTok, Twitter, IG. X pala, IG. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Archie Larga. Ang mga accounts ko po is at Archie Larga. That's ARSHIE Larga. Larga
as in Larga umalis. Alis. Yes. Kaya Sa yung lahat pa ako yun. yung makatilan. Sa Across lahat the po yun. board. Yeah, Twitter, Facebook, TikTok. YouTube wala na. Inekis ko na yung YouTube. Nailikis mo na. Okay, Oo. sige. Wala na po Okay akong na time yan. mag-edit. Pero grabe yung TikTok niya, 4.1 million followers. Galing, no? Oh my God, ang dami. 2022? Tama ba? 2022? 2021. Tinarir ko po siya 2021, pero nag-start po ako 2020. Pandemic talaga. Like, height of the pandemic. Yung tipong sarado lahat. Nagtitiktok lang ako sa butika. Ganon. Oh, okay. O sige, ikaw na Si muna Archie ang mag-ano. Si Archie ang tamang example ng paggamit ng platform. True. Thank you so much po. Totoo yan. Agree. O Parang sige. birthday ko ngayon. Hala. Hilutin ka namin kasi kailangan namin ng libreng gamot eh. Ano yan? Marami tayong sponsor for that. Okay, sige. Ikaw na muna mauna sa, butika memes, ganon. Oh. Siguro experience ko na lang yung mga sakit memes. Nakakalungkot ba yung gusto? May mga nakakalungkot kasi, pero siguro mas relatable to sa mga tao. So for sure sa ating mga Pilipino, wow, bakit naman ganun yung start? But ako kasi meron akong parang naman magbibigay ng lecture. So anyway, meron kasi akong lolo before na pari siya, tapos meron siyang kidney problem. So every time na kinakailangan man namin magpakonsulta sa doctor, since walang specialista sa Marinduque, alam niyo po ba na kinakailangan pa namin lumuwas ng Lucena or Quezon Province para lang makapagpakonsulta sa kanyang nephrologist. Kasi sa Marinduque, walang mga ganong espesyalista. Tapos ang mangyayari pa niyan, pagdating namin ng Lucena ng umaga, papalaboratory siya sa ospital, tapos gagawin niya lahat ng mga request ng doktor niya. Pero yung consultation, alam niyo kung anong oras pa. Alas 3 or alas 4 pa ng hapon. Dadating kami ng hospital around 8 or 9 a.m. Pero yung consultation sa hapon pa. Kasi yun lang yung availability ng doktor niya. Tapos bilang isang taga-probinsya, sobrang lang, parang, paano kung wala kaming pera or walang, hindi, kasi doon sa hospital na pakonsultahan ng lolo ko, libre yung mga pare sa St. Anne. So buti na, salamat po St. Anne at nakalibre po yung lolo ko. So imagine mo na lang po kung pupunta kami sa Lucena na wala kaming pera or walang sponsors na or walang libre mula sa mga ganong hospital. Tapos every other week kami nagpapakonsult. So kulang yung 5,000 mo talaga para magpakonsulta sa isang ospital, lalo na kung may mga ganong conditions. Hindi pa kasama din yung mga gamot mo. So naalala ko talaga nung time na yon, yung lolo ko medyo hirap na siya maglakad pero kinakaya niya kasi gusto niyang gumaling, gusto niyang makarecover doon sa kanyang kidney problem. So yun nga po, sa umaga, magpapa-laboratory siya. Then, maghihintay kami doon sa labas ng opisina ng doctor. Just a regular, yung tayo mga ordinary Pilipino, doon tayo nakatambay, like, for example, mga ilang or 3, 4 or 5 oras, hihintayin natin yung dating ng doctor. Tapos, pagdating pa niya doon, hindi pa namin sure kung, or doon nakalista na kami, pero minsan, hindi namin sure kung kami ba yung unang mapaprioritize. Pero lagi namin sinasabi doon sa secretary ng doctor, at buti na lang pumapayag siya na kami yung iuna kasi nga po after magpa-consult sasakay pa kami ng barko papuntang Quezon, pabalik na Marinduque. Yung travel time nun 3 hours. 3 hours yung biyahe, so papunta 3 hours, pabalik 3 hours. So after ng consultation, habulin namin yung 5 or 6 p.m. na biyahe ng barko pabalik na Marinduque. Tapos dadating kami rin naman Marinduque alas 9 ng gabi. So imagine mo, isa kang tao na may sakit na, tapos may liver problem, kidney problem is not an easy disease or parang problem. Kaya parang bilib din ako doon sa lolo ko na yun na talagang tsinaga niya, talagang ginusto din niyang gumaling. It's just that hindi na naagapan ng, although medyo tumagal naman yung buhay niya, pero naabutan siya ng kanyang problema sa kidney and yun na nga, nag-pass away siya. But ginawa niya yun for how many years? Siguro mga 3 to 4 years? Ganun katagal. Grabe. So just imagine po talaga yung pinapagdaanan ng iba pang mga Pilipino na walang capability na magpakonsulta pero gusto gumaling. Or yung iba naman na katulad ko nanggaling pa sa isla pero tatawid pa ng mga ng kabilang bayan para na makapagpakonsulta. So it's a reflection of how kung paano ba kalaki pa yung kakulungan in terms of our healthcare system or facilities dito sa Pilipinas. And ayun nga, sana in the next administrations, naging politika. Tama lang yan. Totoo, tama yan. In the next administration, sana maging priority din. Although alam ko naman na nabibigyan ng mga budget, pero I hope na magbigyan pa ng mas enough na attention yung sector ng kalusugan. Kasi nga,
ako, kaya din naman ako nag-start ng libreng gamot ko na parang advocacy is because nakikita ko yung pinagdadaanan ng mga Pilipino na bumibili doon sa butika namin. Alam ko na mas marami pang tao na may iba't ibang experiences, pero yun yung naging drive ko din why I started giving you free medicine na sa mga tao. Kasi nga, maraming tao, maraming Pilipino ang gustong gumaling, pero karamihan sa mga mahihirap nating kababayan ay walang kakayahang ipagamot or makabili ng mga gamot na kinakailangan nila para gumaling sila. So, totoo yun. Hindi, tsaka kasi, buti yung lolo mo physically able siya. Paano yung mga hindi kayang sumakay ng barko? As in, sobrang mahina na, hindi na kayang sumakay ng barko. Nung last time po, nung parang medyo late stages na nung kanyang kidney disease, yun medyo kinakailangan pang sumakay doon sa sasakyan namin. So, yung sasakyan namin, sasakay namin sa Roro. Tapos tatawid ng dagat papunta sa Quezon. So, mahal din yung pagtawid mo ng sasakyan. One time, trinay din namin before na parang aarkila kami ng tricycle sa, pagdating namin ng Port of Lucena, aarkila kami ng tricycle. Magkano din yung arkila ng tricycle papunta sa ospital? Minsan, 500, 1,000. Grabe! Diba? Yeah. So talagang yung mga special sa mga transportation pa lamang, tapos basta ang daming kinakailangang pera para lang gumaling talaga tayo. But yun nga lang, talaga nagpapasalamat din ako sa Diyos na yung lolo ko hindi talaga din pinabayaan. Kasi yun, pare nga siya. So siguro malakas siya kay Lord. Malakas ang prayers niya kay Lord. Sabi niya, and yun, hindi naman na din siya nagpaalaga sa amin. Nung talagang alam naman niya na parang hindi na kaya ng katawan niya. Sabi niya sa amin, wag niyo na lang ayaw niya na yung magpa-dialysis kasi recommended na ng doctors niya sa kanya is magpa-dialysis siya. Pero sabi niya, ayoko na. Para siguro tanggap na niya, nandun na siya sa point na siguro hanggang dito na lang siya. And alam mo yun, nakikita mo yung kamag-anak mo, nandun siya sa room niya, nakahiga. Tapos, para siyang kandilang nauupos. Nakita-kita mo na may isang araw, first day, malakas siya. The second day, sobrang hina na, hindi na gumagalaw. Parang kinakailangan pa niyang palitan ng pampers. The next day, as in sobrang bilis ng progression ng sakit niya nung late stages ng kidney disease niya. So, dumating sa point talaga na, ayun, makikita mo na lang na parang may, yung death rattle atin tawag. Yung parang nagagano na lang siya. So, wala kami magawa kasi yung hiling ng matanda Baka mamaya buhayin talaga. Baka mamaya magalit pa siya sa amin na sorry po, pero yun sabi na lang namin, sige, yan naman yung wish ng matanda, sundin na lang natin. And yun naman, buti hindi na lang siya pinahirapan masyado ni Lord, and yun nga, nandun na siya sa langit. Yeah. Ayan, so speaking of sakit, we interrupt this episode to make chika, Taray Konyo, to make chika about pagsisipag natin para sa mga pangarap. Anong kunag doon sa sakit, me? Ang atat mo, te. Huwag ganun. JP, masipag ka ba? Huwag mo hintayin ako sumagot. Wow! Wow! How dare you? Talk to my mom. Wow, mom! Wow! Hindi, nagsipag ka na ba to the point na na-push mo yung sarili mo sa limit mo, tapos naisip mo, ay, tao pala ako, hindi pala ako superhero. Ikaw ba meron ka? Ikaw muna. Tanong ko, sagot ko Ako, ito yung time na nung kakastart ko pa lang sa pagdidirect. Yung pagkakastart mo pa lang sa pagdidirect, parang gusto mo lahat ginagawa. Parang feeling mo kasi hindi na dadating ulit yung opportunity na yon. Kaya kahit 7 days in a week lang, parang gusto mong kunin yung pang 12 days in a week na na shooting. Give na give ka, ganon. Give na give ka, kasi baka mamaya one chance, diba? Kapag kasi, ewan ko pag sa'yo, parang pag nasa set ka, pag nagdidirect ka, hindi mo nararamdaman talaga yung pagod. Hindi ka nakakaramdam ng gutom, hindi ka nakakaramdam ng... Parang hindi, pero parang lahat yun sisingilin ka pag uwi mo. Actually, kapag sumay ka na ng van pa uwi, parang, there's something wrong. Diba? Parang lahat na nararamdaman. Parang pag natulog ka ng 8 a.m., ang gising mo nun, 3 p.m. na next week. 4 business days. Pero ganun, oo. Doon ko na-realize na kahit gano'n ka kabagets, or kahit gano'n ka hindi ka sakitin. Ako kasi hindi ako sakitin. Si JP yung sakitin. Ako hindi ako sakitin. Or hindi ko alam kung hindi lang ako sakitin, or ayoko lang talagang iniinda yung sakit. Kasi ayoko talaga nagpupunta ng ospital, ayoko umiinom ng gamot, gano'n. Feeling ko hindi mo lang iniinda kasi minsan nag-record tayo, wala ka ng boses Tapos in denial ka pa rin. Ikaw, ano yung moment na na-push mo yung sarili mo
na na-realize mong tao ka lang? Actually, Uy. late na kasi ako nag-apply ng insurance. Parang 26 years old. Late na pala yun. Mas late pa yata eh. Mas late pa ako. Talaga? Parang ang sa akin nun, parang kaya ako kumuha ng insurance nun. Kasi yun yung mga panahon na sunod-sunod yung mga racket ko na iba-iba. Hindi pa ako director nun eh. As in, sunod-sunod na pag-assistant director. Moroami, gano'n. Moroami, Jose Rizal. Ang kapal na mukha mo. So, sunod-sunod nga yung mga racket ko, di ba? Mga serye, commercial, music video, sunod-sunod. Tapos, parang may nakausap ako na parang, hindi ka, tao ka lang. Huwag ka masyadong, gahaman sa trabaho o ganyan. Simula akong ganun. Parang na-realize ko na, shit, kailangan ko na ng insurance. Kasi parang, yung mga kinikita ko, parang, baka singilin din ako at some point. Tapos parang kulang pa yung kinikita ko. Para kapag nagkasakit or may nangyari, ganyan. So, parang mga 26 years old ako, dun ako nakaisip na mag-apply na ng insurance. Tapos nalaman-laman ko, pwede ka pala mag-apply kahit student ka pa lang. Kasi may mga nakilala ako noon. Late na nga yung 26. Late na. Ako, mga pushing 30 na yata ako nag-ano. So mga yan, 1992? Mga ganun. Hindi kasi dati, ewan ko parang kasi yung life insurance dati, nung bagets tayo, mukha talaga siyang mahal. Oo, mahal talaga. Parang ganun yung dating. Kasi ganun yung dating, kaya kahit nung students tayo, hindi talaga, pang pang matanda yan, pang may pera yan. Yung para yan sa may mga extra money. Oo. Pero dahil hindi na tayo, panahon ni Fidel Ramos at ng Moroami. Merong mga insurance na available. Life insurance, health insurance, na affordable as low as 60 pesos. Totoo, ang mura. As low as 100 pesos, ang mura niya. Afford. Kung afford natin bumili ng nakakatabang Spanish latte, kaya natin ang insurance. Oo, isipin nyo na lang, kunwari nag-iipon kayo ng stickers, di ba? Ano ba naman yung 60 pesos na ibabawas mo lang nagulat sa ako sa budget 60 pesos actually. Sana meron na rin ito dati pa. At saka, ang ngayon, available siya, very easy, very accessible yung pagkuha mo ng insurance. Hindi parang dati na pupunta ka pa sa office, mag-sign ka pa ng mga kung anik-anik na form, ganyan. Or parang magtatanong ka sa mga kaibigan, may kilala ka bang ganito na may insurance, nag-aalok ng insurance, ganyan. Ayun, so sa nangyaring yun, doon ko naisip na kailangan nagtitira ka para sa sarili mo talaga. True. Self-love. Mm. Okay lang na magsipag para sa pangarap, pero yun nga, hindi tayo superhero. Napapagod din, nagkakasakit din. Ayun, kaya nga, di ba, tulad ng sabi ng mga kaibigan ko, mga loved ones ko, ganyan, my family, my mom, na masipag ako. Dahil nga masipag ako, wag mo kong tinitignan ng ganyan, Tonet. Tama, totoo itong sinasabi ko. Ang daming resource person sana. Nakalap sa survey. Akala ko di ba tatapos na. So dahil nga masipag ako, di ba, inabala ko na talagang maging insured para protektado in case magkasakit o wag naman sana may mangyari, di ba? Agree. Ako, insured na rin ako. Naakala ko dati yun nga, mahal. Hassle, pupunta pa sa office, may kakausapin pa. Ang dami pang isa-side, i-fill out na form. Tapos yun nga, unnecessary gastos. Kasi talagang pag sinabing insurance dati, parang kailangan may bayaran ka monthly, kailangan kang may isa-set aside na super laking pera from your savings. But no! With Sun Life, insurance can be easy, affordable, and accessible with Sun Life Deals, DEALS. Because Sun Life Insurance is now, what to net? Digital! Ganon. Love it! As in, sa sobrang digital niya, available na siya sa Lazada, and you can buy it through GCash. GCash, true. Yes. Kung gaano tayo kabilis mag-send ng bayad sa mga ino-online shopping natin, ganun din tayo kabilis makakuha, maka-order, maka-avail ng Sun Life Deals. Totoo. Kasi yung Sun Life, meron silang ino-offer na mga digital products na, kahit anong oras, kahit nasa CR ka, nagna-number 2, parang maisip mo, uy, kailangan ko ng insurance.
Sa lahat talaga ng scenario, yun yung naisip mo, no? Kasi yun talaga yung, parang yun yung isa sa pinakamagandang aspeto ng buhay ko. Totoo, pero totoo. Mm-mm. Ang isang parang feature na sobrang natuwa ako ay you can get a personal accident armor for as low as 60 pesos. And it will provide you 50,000 pesos 1-year insurance coverage for accidental death, accidental dismemberment, accidental loss of sight. Tapos one-time payment yun for 1-year coverage, 60 pesos. Tapos easy online registration lang without medical examinations. Ayun, so bukod dun sa personal accident armor, meron din silang family armor na for as low as 365 pesos para makakapili ka ng tamang plan para sa kailangan ng pamilya mo for protection, ganyan. So starting at 200, you and your loved ones can avail of family insurance that provides an accident coverage of up to 50,000 pesos. Ang okay dito kasi, ang nabe-benefit, yung family members mo. Yung loved ones mo. So, yun, ang pwedeng kasama doon, your kids, your parents, asawa, your asawa. So, lahat yun, sila yung magbe-benefit kapag kumuha ka ng family armor. Yung isa pa na meron na digital product, yung Sun Life. Yung Life Armor. O diba? Ang daming armor. Ewan ko na lang kung malalapitan ka pa ng sakit ganyan. Ito naman, so yung Life Armor naman, for as low as 100 pesos, makakakuha ka ng 25,000 1-year life insurance coverage against accidents, saka mga sakit for only 100 pesos. One-time payment yun. Tapos yung online registration niya without medical examinations din, like the other three. Diba? Pero ito yung pinaka for us, dito kami super natuwa nung nabasa namin to. Na part ng features. Go, JP. So, isa sa mga bonggang features na meron yung Sun Life deals, same-sex partners can be nominated as beneficiaries. Diba? Thank you, thank you Sun Life. Napakalaking allyship ito. Yes, because insurance must be for all and everyone must be empowered to have a healthy life. Happy Pride! Kasi dito, we don't only celebrate Pride during Pride Month, but every day. Yes, dapat kayo din. Dahil hindi tayo heredera, hindi rin tayo superhero, pero may magagawa tayo towards a brighter life with Sun Life deals. Insured yes, ako. Insured ako. A question, ngayon ba meron ng mga specialists or parang kidney center ngayon ba sa Marinduque or wala pa rin? Alam niyo pa rin po, ba? Thankfully naman, at parang nagkaroon naman na ng dialysis center sa Marinduque. Although specialist, not sure kung may specialist, pero may dialysis center may naman center sa... na. Oo. So, pero hindi pa rin ganun kadami yung machines. Although, kesa naman wala po, diba? So, nakakatulong din naman sa mga tao. And yun nga, napapansin ko din minsan na libre na din yung mga parang ginagamit sa pagdialysis sa mga pasyente. Ang binibili na lang nila sa labas is usually yung mga take-home medicines nila. Pero yung mga ginagamit for dialysis, libre naman. Pero kapag walang stock, yun bumibili ulit sila. Minsan makikita mo magkano ang Epoetin, parang nasa 900, 800, depende pa sa brand yun. Paano kung wala kang pera? Paano kung saan kahanap ng gano'n? So, ang iba po. Sorry, madaldal po talaga ako. Sabihin nyo lang kung X na ako sa pag... Go lang, hindi kami mapapagod. Okay lang yun. Oo. So, yun nga, minsan, alam mo magpapadialysis na sila. Pero, since wala silang pabili nung Epoetin na kinakailangan or yung gamot na kinakailangan sa pagpadialysis nila, pipila pa sila sa mga health, yung mga DSWD, malasakit centers para lang muna makakuha nung pambili ng gamot na kinakailangan nila para makapagpadialysis. Although minsan lang naman na siya mangyari ngayon, pero nagkakataon minsan na talagang kinakailangan pa nila dumaan sa mga proseso na to bago sila magamot. Which is sad talaga. Totoo. Kaya sobrang laki nung tulong nung kay Juan Flavier, yung Doctors to the Barrios. Yes. Kay Juan Flavier, yung DOH secretary nung time ni Fidel Ramos. Tama ba? Fidel Ramos. So, yung Doctors to the Barrios, ito yung mga doctors na ina-assign sa malalayong lugar na usually hindi naaabot ng walang ospital yung mga lugar na yon. Pero kasi itong mga Doctors to the Barrio, syempre
hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas na-assign sila. So, minsan, parang pupunta ka rin sa pinakamalapit na doctor to the barrio, pero kailangan mo pa rin magbangka. Or, dati nung may na-interview kami na Doctor to the Barrio para dun sa Alone Together na pelikula namin, kasi Doctor to the Barrio yung role ni Enrique Hill. Parang, kailangan pa nilang magbangka para magpaanak. Tapos, yung babae, nanganak sa gitna ng dagat. Ganong level para magpaanak kasi hindi equipped yung health center nila doon sa island na yun para magpaanak. So kailangan nila pero okay naman na buhay naman both ang nanay at yung bata. Pero yan yung sad reality. Oo. Can I just add to that? Hala, may kodak pa siya. Go. Go! And also kasi nakaka-relate lang ako kasi nga sa amin sa Marinduque, since isla siya, usually nagpapadala sila ng mga bagong doctor doon, yung mga bagong graduate na doctor. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi nagsisilbi sila sa Marinduque kahit matagal. Kahit matlayong lugar siya, kahit isla siya. Yun nga lang po, hindi sila tumatagal. It's because gusto man nilang makatulong. Pero yung sahod naman nila minsan delayed o kaya minsan mababa. So, parang ang hirap lamang na alam mo yung gusto nila mag-serve pero syempre kinakailangan din nila talaga mabuhay. Totoo yan. So, ang akin lang naman, kung bakit ko ba sinasabi to, ang akin lang naman is to spread awareness na ganito talaga yung nangyayari in reality sa mga hospital natin, sa mga clinics natin, na maraming Pilipinong doctor or healthcare professional in general na gusto mag-serve sa country natin, gusto mag-serve sa mga kapwa natin. It's just that hindi tayo nababayaran ng maayos. Totoo. So, ayun lamang naman po yung request ko. Kung meron pa pong taga-government dito, hi! Malay mo. Or isend pa natin yung link sa kanila, ganun. Okay, hello, writing this to Chimila. Anyway, kayo naman po, ano po yung mga kwento ni... Hindi, pero totoo yan. Kasi nung may time na gumagawa kami ng documentary for Front Row, yung sa GMA News TV, nagkaroon kami ng subject sa Marinduque. Tapos, yung basta yung tawag sa kanya butterfly baby. Yung nagbabalat yung yung buong katawan, oo. Oo, parang malapit sa amin. But anyway, yeah. Go on. Ayun, basta siya, parang di ko lang sure kung ano yung age niya, pero parang teens na, pero mukha pa rin siyang bata dahil dun sa sakit niya. Oh. Tapos dun sa buwak, walang specialist. So kailangan pang tumawid nga ng dagat. So sinamahan din namin. Tapos meron din yung kahit mga schools, parang meron kaming isang subject nun sa isang parang Gaspar Island ata yun. Yung Tres Reyes. Oo, na napakagandang islands. Parang kailangan nilang tumawid naman ng dagat para mag-school sa Buwak, ganyan. Parang, mag-aral. Oo, grabe talaga yung, yung hirap at yung sakripisyo. Grabe. Mm-mm. Kaya hindi mo masisising mga nurses, doctors, na pipiliin nilang magtrabaho sa ibang bansa kasi minsan doon pa nila nakukuha, hindi pala minsan, mas madalas. Doon na nila nakikita yung respeto sa healthcare worker kahit in terms of sahod lang. Totoo. Tapos makikita mo na lang sa balita na merong bagong Senate building o kaya may bagong venue para sa concert ni Taylor Swift next year. Yung mga ganon. Magkaakibat yan yung pag nakakarinig ka tungkol sa education, sa healthcare system. Share lang namin, di ba, kumukuha kami ng mga yung para sa scholarship namin, Archie. So, maraming nag-submit na mga public schools. Tapos, pagbabasahin mo talaga yung mga mga nag-submit, meron isa kaming na-interview na yung school nila kailangan pang magbangka. Yung parang sinabi ni JP, kailangan pang magbangka ng mga students papunta sa school. Tapos yung eskwelahan nila, walang kuryente. Walang kuryente. Hindi nila alam yung internet. Walang internet, walang kuryente. Minsan nawawala ng tubig. Oh my God. Diyos ko, ano ba na... Tapos minsan yung mga teachers pa yung nag-aabono. Totoo. Diba? Sila ang bumibili ng laptop para lang makita tapos kailangan, tanungan namin, paano yun pag naubusan na ng battery yung, wala na. Kailangan i-charge na papalik ulit ng bahay nila. True. Diyos ko, anyway. Ay. Nakakagalit.
Nakakagalit. My God. Yeah. Oh. Kaya kinakailangan mag-immersion din yung mga yung mga nasa government offices. Yung parang maranasan nila yung mga pinagdadaanan ng mga regular na Pilipino kasi doon na lang nila ma-realize na ito pala yung pagkukulang pa. Ito pa yung mga improvements na kinakailangan natin. Kasi madali lang magsalita. Pero kung hindi mo naman nakikita talaga yung nangyayari on the ground, 'di ba? Parang ang hirap makarelate for them. Yes. Ang nangyayari sa ganyan, 'di ba nagiging stunt eh. Like for example, yung sa commuting, 'di ba? Ang daming mga politiko susubukan nila one day may camera. O try nila gising sila ng 4 AM, ganyan. Tapos, ganito pala kahirap. Kasi isang araw mo lang, Trinay. 'Di ba? Tsaka nakakatawa yung meron iba yung iba doon parang may bodyguard. Parang syempre hindi kayo mahirapan pumasok kasi may bodyguard. Syempre, tapos tutulungan sila ng iba kasi syempre politiko sila, 'di ba? So, ang hirap. Ewan ko. It all boils down to empathy. Walang empathy yung mga nakaupo sa pwesto. Voting for the right people talaga. Kahit Kasi nung time din, meron din kaming isang episode with Representative Arlene Brosas about divorce, ganyan. Ganon pa rin yung dulo eh. Kasi at the end of the day, boboto ka ng kung sino magre-represent sa'yo. Yes. Doon sa Senado, sa Kongreso, sila yun. Kaya ngayon darating na eleksyon sa ating mga viewers, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo na vote wisely. Ano po? Totoo yan. Gamitin natin. Totoo. Pakinggan natin yung mga platforms sa mga taong iboboto natin. Hindi po lang tayo basta-basta boboto. Kung sino lang yung popular, kung sino lamang yung matunog yung pangalan. Kinakailangan may sense, may pinag-aralan at talagang may kakayahan na gumawa ng batas. At alam mo yun, may kayang iambag sa community. Hindi yung parang magaganon-ganon lang ng bigote sa Senado. Tama. Uy, pero kapag pumunta ka sa iba't ibang lugar, ang dami nang may nakapaskil ha. Kahit hindi pa hindi election pa season, mga... Sa EDSA nga, meron na agad. Ang lalaki pa. Pero iba't iba yung mga sinasabi. Like, tawag dito. Have a nice trip. Ganyan. Ayun. Kasi sila yung may budget eh. Ayun. Yeah. Okay. Hi. Tuloy pa ba natin yung funny, Inisip ko talaga eh. Sabi ko, Parang naging vent out na ng mga problema sa community. Totoo. Kanina, parang bago mag-recording, shit, yung mga kwento ko, paano ko gagawin katawa-tawa yun? Kasi hindi siya nakakatawa. Parang sakit, memes. Pero kasi minsan talaga, tayong mga Pinoy, parang, naging part na ng culture natin, na parang, nakakalungkot yung nangyayari sa atin, pero wala ka na ibang magawa kung titawanan mo na lang. Totoo. Kasi wala nakakatawa na talaga. As isang comedy show. True. Yung nangyayari. Tapos ang sasabihin na lang, ang mga Pilipino ay resilient. Ganyan. Ay, hanggang kailan tayo magiging resilient? Oo, nanggigigil ako dyan sa adjective na yan. Oo. Parang okay pa siya ng mga 2000s, no? 90s, ganyan. Pero kung after 20 years, resilient pa rin yung tao sa'yo, parang hindi na. Kakapi ko na parang yun. may mali. Ikaw, JP. Sige. So, nung 2020, nung nag-start yung pandemic, so, di ba, makaramdam ka ng kahit anong symptoms ng COVID, nakakapraning talaga siya. Totoo. Yung sipon, ubo. Kasi yung kasagsagan nung parang mga May lang to, ganyan. April Walang or May. lasa, walang panlasa, walang taste. Tapos, ang mahal-mahal ng ano yung test na yun? COVID test kits. Antigen test. Ano pa yung higher doon sa antigen? RT-PCR. RT-PCR, ayun. Parang nasa 10,000 ata yun, yung RT-PCR. May isang beses, as in isang linggo na akong may ubo, sipon, sore throat, tsaka lagnat. Pero meron akong panlasa, tsaka pang-amoy pa. Pero 1 week na, so kinakabahan na ako na baka ito na yon, by world na, ganyan. Grabe. Si OA. By world na. So, nagpa-check up na ako, ganyan. Pero bago ka makapasok sa ospital at magawa yung check-up, kailangan mo magpa-RT-PCR para matest na kung COVID, ganyan. So, yung parang ang tagal pa nung result nun, parang mga basta days, or minsan 1 week ata, ganyan. Tapos, parang yung sa doctor ko, sabi, parang pwede naman na daw niya akong i-test habang hinihintay pa yung result ng COVID test. Parang para ma-check kung may something sa akin,
Anong tawag doon sa procedure na parang may pinapasukan ng... Swab test. Hindi, parang pinapasukan ng, ng tube yung... Kala ko camera. Oo, parang ganun din, yung may camera. Saan po ipapasok? Sa taas, sa baba? Sabi. Di ba kasi may endoscopy kasi. Endoscopy, ayun. Endoscopy. Ay, tawa-tawa naman kayo dyan. Totoo naman, sa taas, sa baba. Ay, kasi Anong tawag pa sa baba? Anong tawag pa sa baba? Colonoscopy. Colonoscopy. Oo, gaganon. Pag dito, endoscopy. Endoscopy. Di ba tama na? Okay. Sorry, I'm not a doctor. Tawa-tawa na may mga audience natin dito. Kayo talaga. Ayan, so endoscopy. Tapos, parang wala naman siyang nahanap, ganyan. Tapos negative yung COVID test ko. Ang na-diagnose sa akin ay meron akong rhinitis. Sabi ko, ang gastos! Sabi ko, seryoso po ba, Dok? Kasi gumastos po ako ng RT-PCR. Parang bigyan niyo po ako ng mas malalang sakit. Bakit rhinitis lang yung nakakita niyo? yung para sa sobrang gastos nung procedure. So parang gusto mo medyo malalala naman kasi. At least, diba? At least rhinitis na lang siya. Pero, kasi nakakatawa talaga. Parang sabi ko doon sa doktor, parang, rhinitis lang po yun. Rhinitis lang po. Tapos sabi yung doktor, oo. Parang sabi niya, gusto mo ba ng mas malalang sakit? Para sa effort kasi, di ba? Grabe talaga, te. Kasi sabi ko, nag-compute ako ng gastos eh. Parang, shit. Para sa 10K above na gastos, rhinitis yung na-diagnose sa akin. Siguro, lang, in defense lang. Di defense sa inyo. Siguro, let me explain. So, let me explain. 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 Hindi lang. Kasi may mga friends din naman akong doctor. Saka siguro, ginawa lang yung mga test na yon para mas maging sure sila. Baka naman kasi sa mamahaling hospital ka po. Wow, ganun pala yun. Charot lang. I'm sure. Hindi, pero alam mo, after nun, doon na talaga ako nag-apply ng HMO. Naalala ko yung colonoscopy. Pinaganyan ko yung nanay at tatay ko. Tapos yan yung kailangan yung pupu mo as in clear. Clear na clear. Hindi pwedeng konting clear or a little clear. It should be very clear. So, dapat yung kinakain mo, tubig, gelatin, walang kulay. Para yung daanan ba nung probe, siya malinis. At wala siya makita mga poops doon. So usually, wow, ito na naman si pharmacist. Swanton tayo pala. Pasok pharmacist. Usually po, binibigyan ng mga laxative, yung pampamuko. Let me explain, di ba? Ganito kasi yan. Let me explain. Ito na naman si pharmacist. Pero totoo naman po yung direct na parang papainumin ng mga clear na pagkain o kaya mga drinks para mas clear yung maging daanan ng probe and also wala mga poop. So usually din bibigyan kayo ng mga laxatives or pampatae para nga malinis yung way na yon. Totoo. Tapos diba lalagyan nga ng camera kasi na-try namin yun para kay mama. Tapos makikita mo talaga na hindi maayos yung view ng camera kasi nga hindi naging clear yung yung poops niya. Pero di ba dati yung mga stool sample, yung kailangan mong talagang may sample talaga na isang buo. Dati, oo. Ngayon, ginagano na lang. Di ba? Ngayon, parang may na lang, cotton buds na lang, ganyan. Nagulat ako doon. Gano'n na pala ngayon. Sobrang tagal ko hindi nagba-annual physical. Yung iba kasi napapanood ko sa TikTok, yung nilalagay pa sa jar ng peanut butter, yung kulay orange yung takip. Doon pa nilalagay yung sample. Yun naman pala, kinakailangan na lang nila konting na lang, sample ng nyo. Usually mga ganito nga lang yung specimen bottle ng poop pero hindi na nga, mas maliit na nga lang. Kaya nakakatawa nung isang beses nagpa-APE ako, yung nurse na naka-assign, as in ulit-ulit siya, hindi po pupunuin ha, na parang siguro gano'n na yung spill niya, hindi po pupunuin, hanggang dito lang po sabi, ate, okay lang ako. Hindi ko yung pupunuin, wag ka mag-alala. Kasi merong talaga. Meron talaga kasi nag-uumapaw. Kasi di ba parang after mong Jomel, paglabas mo, nakalagay lang siya sa ganon. Parang, kita mo din yung mga ibang mga tae, di ba? For everyone to
ABC. Talagang, exhibit ABC. Nakakatawa talaga yung... Nagko-compare notes yung mga nagpapastool exam para, ay, konti lang Totoo. kanya. Wait nga. Kaya lumiit, minsan ganyan na kaliit. Meron ako na ganyan na ng kaliit yung lalagyan. As in, parang lalagyan na lang ng gamot. Dati kasi naman nilakihan nila. Pero syempre, pag bida-bida ka, diba? Kung kaya nilang malaking tae, kaya ko rin. Oh my God, naalala ko tuloy. So, nung college, parang nag-work ako na sa call center. Tapos may medical exam. Sa Taytay ako umuwi nun. Tapos yung work ko sa Makati. Tapos yung pinagpa-medical exam sa may Shaw Boulevard. Kailangan kong i-travel yung yung stool from Taytay to Mandaluyong. Lord. Ako may kwento akong ganyan. Pero sa akin naman, ewan ko TMI ito, pero bahala na. So, before graduating college, not sure kung bakit kami pinag-drug test, pero pinag-drug test kami sa school. So, unannounced siya. So, sabi na, this morning pupunta kayo sa clinic, magpapadrug test kayo. So, okay, go, drug test, wala namang problema, negative naman ako dyan. Yun lang pala, parang ang kinakailangan nila is, kinakailangan din ng urine sample. Now, doon sa urine sample, di ba usually, pupunta ka lang naman sa CR, tapos bigay ka ng sample mo. Kapag pala drug test, kinakailangan, bukas yung pinto, o kaya at least huwag mo siyang ilalak. Eh ako, kapag nag-urinate ako, kinakailangan ko ng concentration. And nababother ako na. Kinakailangan may tubig na tumutulo, binubuksan ko yung gripo, o kaya minsan ipa-flush ko yung para lang makapag-concentrate ako at maka-urinate ako. Pero noong time na yun talaga sabi ko, shit, sabi nung nurse, ay sir, wag yung isasara kasi kinakailangan bukas yan. Ate, hindi po ako makatayo, humahawak na ako doon sa dingsan ko. Wait lang, dami ng tao. Yung mga klase ko nakapila, ilan kami sa section namin. Sabi, shit, di talaga kaya. Balik ako. Sabi ko, nurse, wait lang po, maya-maya, wala pa talaga po lumalabas. Siguro mga nakatatlong balik ako. Tapos ang ginagawa ko na lang, may fountain doon sa gilid ng clinic, inom ako ng tubig. Hanggang sa dumating sa time na talagang, ihing-ihin ako, sabi ko, nurse, ako na po yung dyan. Ako na po, kayo na po yung next. Ako na muna nakapila. Ako na muna. Pero yung sabi ko talaga, ay kung magpapadrug test pala talaga, hindi ako pwede na madaliin. Kasi ang hirap mag-concentrate. But yun na, TMI, pero magandang i-share. May ganyan din Totoo ako. yan. Ay, go. Kapag nag-annual physical exam, kapag mga normal naman, kayang-kaya mong jumebs eh. Di ba? Parang minsan nadjujebs ka nang wala sa tamang panahon, nasa labas ka pa, madjujebs ka na. Pero kapag annual physical exam, talagang parang alam nila. Alam ng tae ng physical, kaya hindi sila lalabas. Kaya maghihintay ka pa doon. Hindi pwede. May diba? Nakakagigil. Nung nagpa-annual physical exam din ako, parang nakalimutan ko na yung test yun, pero kailangan full bladder. Lagi dapat full bladder. First wee-wee mo for the day. Tapos, as in, kailangan ang bilin pa para magbaon ka ng 1 litrong tubig. Tapos pupunta ka doon ng 1 hour before your exam. Tapos doon ka lang. Kasi, ultrasound, tama, ultrasound. Oo, tama, ultrasound. Tama. Tapos, yun, kailangan full bladder, ganyan. So, inom ako ng tubig, ganyan. Tapos, nung ako na, ganyan, parang, nurse, naiihina po ko. Ganon. So, inhiga na ako, ganyan. Tapos, yung sa ultrasound, yung pinaka-instrument, as in, ididiin dun sa tiyan. Tapos parang, sasabog siya. Ma'am, sasabog po. Huwag po masyadong madiin. So, parang tapos ganyan, ihi ako, ganyan. Tapos hanggang, siguro nakauwi na ako, mga 2 hours. 2 hours ay nakalipas, ihi pa rin ako ng ihi. So, sobrang dami kong nainom. Isa na rin tong cue para sa mga hindi pala annual physical exam. Lalo sa mga freelancer na parang totoo. As in, nung naging regular lang ako sa ABS, saka pa lang ako nakaranas sa annual physical exam. Kasi hindi nila yung sweldo at kontra kapag walang AP. Pag freelancer ka, wala hindi mo talaga asikasuhin kasi
go-work ka eh. Lalo pag bata ka pa, feeling mo wala kang sakit, feeling mo superhero ka. Totoo. Kaya paglabas nung yung iba kasi natatakot, kaya ayaw annual physical exam kasi nga, baka kung anong-anong mga sakit yung lumabas. O diba? Kaysa naman surprise. Totoo. Yeah. Diba? Sa inyo, Kaysa Archie, pag surprise. ganyan, may HMO din kayo? Or individual na siya ganyan? Sa akin po yung nanay ko po yung reminder ko lagi. Totoo naman din yan. Oo. Siya lagi nagsasabi, eto na, parang January na, magpa-annual physical exam ka na or magpa-laboratory test ka na, magpa-x-ray, lahat para sure lang tayo na malusog ka. Kasi nga, with my lifestyle as a content creator, so minsan puyat, tapos kung ano-anong kinakain. So, importante din po talaga na, yun nga, magkaroon ka ng mga at least annual or kaya twice a year na mga exams para lang malaman mo sa sarili mo na, ay, okay, healthy pala ako. Medyo mataas ito. Baka pwedeng ma-adjust via diet. Kasi ako yung type ng tao, and siguro madami mga pharmacists na makaka-relate dito and other healthcare professionals na ayaw namin uminom ng gamot. Kami yung isa sa mga taong mahirap pa inumin ng gamot. Yung mga nagtatrabaho sa drugstore. Yung nanay ko, nandyan yung gamot kaharap na pag inuubo yan. Gagawin. Uminom pa yan ng gamot. Sabi, ay hindi. Gagalit, hindi. Kagabi lang to, baka allergy lang to or baka minakain ako. So, may iinom ng tubig. Kasi kami, kaya na baka water therapy lang yung sagot. Yun sa mga andyan, for sure sasabihin, water therapy is the key. Totoo po yan kasi minsan, nadadala naman sa tubig eh. Pero kapag tumatagal na, lalo na sa mga ubo, huwag natin palipasin ng mga 1 week. Pag mga 1 week na hindi pa rin nawawala yung ubo, ibig sabihin possible po na bacterial, baka possible na bacterial na yung cause nung inyong ubo at kinakailangan yung uminom ng mga antibiotics. Pero yung nanay ko po, ang hirap, even naman ako, para as much as possible po talaga, nililesen ko yung intake ng mga gamot kasi wala lang, siguro yung mga side effect laging umaan sa utak ko. But yun nga, ang disclaimer ko lang naman is as long as sinusunod natin yung tamang pag-inom ng mga gamot natin and as long as sinusunod natin yung instructions ng mga doktor natin sa tamang pag-inom ng mga gamot, hindi naman po agad-agad ay masisira yung kidney natin, masisira yung liver natin. Kasi yun yung concern ng mga tao usually, kaya ayaw nila uminom din ng gamot is, baka masama sa kidney, baka masama sa liver. Tapos mamaya, ikikita mo, iinom ng kung ano ng mga supplement. Totoo. Totoo yan, Diyos mio. Wag ako. Lagi uminom ng beer, ng alcohol. Oo, di ba? Parang akin lang, as long as tinitake mo siya ng tama at guided ka naman ng isang doktor, wala kang dapat ikatakot sa mga gamot. So kami lang bilang mga pharmacist lang, di naman din kami nag-self-medicate na. Kunyari, may ubo kami, kukuha na lang kami ng azithromycin, just inom na kami. Usually, nagpapakonsult pa rin naman po kami sa doctor. Kasi nga, minsan, or meron tayong tinatawag na antimicrobial resistance. So, ito na si Pharmacist RC ulit. Pasok! Let me explain. Ayan, para naman meron ding educational, itong ating podcast. So, meron po tayong tinatawag na antimicrobial resistance. So, ano yung antimicrobial resistance? So, ito po yung nangyayari kapag, kunyari, ang isang gamot, for example, antibiotic na amoxicillin. Lagi mo si amoxicillin iniinom kahit walang reseta ng doktor. Matigas ang ulo mo, sige, inom ka ng amoxicillin. Now, pwede po dumating sa pagkakataon or sa time na si amoxicillin hindi na gumagana sa iyo, hindi na kayang patayin yung bacteria na dapat kaya niyang patayin. Bakit? Kasi naka-adapt na siya dun sa, naging mas matapang siya. Nag-develop siya ng resistance dun sa mga sakit natin. Kaya, minsan, ang nangyayari po, di ba, kunyari, inuubo tayo. Niresetahan tayo good for 7 days. Iinumin mo lang for the next first 2 days kasi feeling mo magaling ka na. Pero ang nangyayari po kasi sa ganyan, syempre naman, gagaling ka talaga agad kasi ibig sabihin gumagana yung gamot, namamatay or humihina yung bacteria. But then again, hindi completely na-erase yung bacteria, hindi completely nawawala sa sistema natin yung bacteria kung hindi natin tatapusin yung antibiotic na regimen natin. Kasi ang nangyayari, humihina lamang po yung antibiotic. So kapag hindi mo siya tinuloy, pwedeng bumalik yung sakit mo and this time, mas malakas na siya. Bakit? Nag-develop na siya ng resistance dun sa iyong antibiotic. So, ang nangyayari, mas kinakailangan mo pa ng mas mataas na klase ng antibiotic na for sure mas mahal. Kaya ang lagi ko pong paalala sa mga tao na nanonood ng mga TikToks ko is, or iba sa butika namin, huwag po tayo iinom ng antibiotic kung hindi naman po ito reseta sa atin. Kasi nga po, dahil sa problema natin with antimicrobial resistance, and also at the same time, hindi naman po kasi basta-basta iniinom ang mga antibiotic. Hindi lahat ng sakit ay kinakailangan mo ng antibiotic. For example, sinipon ka naman. Hindi naman usually ang cause ng sipon is virus. O kaya minsan, allergy. So, iinom ka na isang gamot na hindi naman para doon. So, magiging useless lang. And at the same time,
mahal siya. Kasi iinom ka ng gamot na hindi mo naman kinakailangan. Yung mga antibiotics, mahal naman siya eh. So, ayun po, lagi tayo magpakonsulta sa doktor kung may nararamdaman talaga tayo na sa tingin natin ay kinakailangan natin uminom ng mga antibiotics. Huwag tayo mag-self-medicate. At huwag po kayo magagalit sa mga pharmacists kung hindi po kayo pinagbibilhan ng mga antibiotic kung wala kayong reseta. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin at para sa inyo na rin po kapakanan yung ginagawa namin na paghihigpit sa pagbebenta ng mga antibiotics. Wow! Ayan na siya. Thank you naman, kapatid Archie. Salamat po. Ayun na po. Okay. Isang TikTok Talaga video. naman isa sa public servant. Naalala ko lang, so nung isang beses na meron akong ubo na sobrang tagal. Ay, ito yung so meron kaming isang recording, live recording na hindi natuloy kasi nawalan ako ng boses. So parang, ang tagal niya. Tapos, yung mga binibigay sa akin na gamot, hindi siya tumatalab talaga. Parang naisip ko, parang hindi effective yung binibigay sa akin na gamot ng mga doktor. Tapos, parang lumipat ako ng pagdating ko doon sa clinic, nagpa-follow up check-up ako. Tapos, ibang doctor na ibinigay sa akin, mas senior na. Tapos, parang dinala ko lahat ng mga past prescriptions, ganyan. Parang, tapos nakakatawa habang... Ready. As in, ganun yung ginagawa ko. As in, para mas madali yung pag-explain. Tapos, habang binibigyan ako ng reseta nung doctor ko na yung senior, as in para siyang nag-think aloud, na parang medyo naiinis siya. Parang sabi niya, itong mga batang doktor na to, hindi naman lang alam kung ano yung mga ginagawa. As in parang... Grabe! Oo, totoo! Sabi niya, tapos parang sabi niya, ito hindi ko to ibibigay sa'yo. Bakit? So, i-explain niya kung bakit ko daw hindi ibibigay, bakit daw hindi niya ibibigay sa... Let me explain, ganyan. Tapos, in fair talaga, kasi parang may yung naunang doctor ko, parang pinrescribe niya ako ng parang inhaler. Inhaler. Oo. Tapos, kailangan, parang after ko gamitin yon, kailangan kong magmumog. May steroid kasi kasama yun. Oo. So, nung sinasabi yon, parang inisip ko, bakit kaya bawal magmugmog? Hindi naman in-explain sa akin. Tapos itong senior doctor, sabi niya, so ito, yung inhaler, bakit kailangan mo magmumog? Tanungin mo ako. Sabi niya sa akin. Bakit po? Kasi kapag hindi ka nagmumog, magkakasinaw ka. Okay po. Thank you po, Doc. Doctor with lines. Diba? I love. Pero dapat gano'n naman talaga. Yun nga. Kasi, kasi one reason kung bakit naging hindi adherent, ito na naman siya. Go lang. Go. Ito yung isa sa mga reasons kasi kung bakit hindi naging adherent or hindi sumusunod sa tama sa reseta yung mga pasyente natin is hindi nila alam minsan kung para saan yung mga gamot nire-reseta sa kanya. Usually, dami nakareseta. Pero di isa hindi nila alam kung para saan, kung bakit nila iniinom or ba't nireseta sa kanya. Kaya minsan iniisip nila, alin ba dito yung mas importante na lang? Paano ko lahat pala importante? So, yun yung importante din bilang sa aming mga pharmacists na ipaliwanag din sa mga pasyente or customers namin kung bakit nila iinumin yung mga gamot na to. Pero yun nga, bilang mga customers or mga patients, importante din na tanongin natin, huwag tayo mahiya magtanong sa mga doctors natin kung bakit ba tayo nire-resetahan ng mga gamot na to. Lalo na kasi tayo yung magbabayad tayo yung magbibili nito sa butika, pera natin yung gagamitin nito. Paano naman kung sobrang, minsan kasi, sad to say, may mga bagay-bagay na hindi naman mga supplement, minsan nire-reseta pa kahit hindi naman kinakailangan. Yun yung nakakasad. So, importante din lang na tayo mga pasyente, maging proactive tayo. Tapos, bakit? Para saan po ba ito, Doc? Okay na kung maging bida-bida ka, walang problema. Kung mainis si doktor, basta magtanong ka! Yun lang naman. Totoo. Para lang informed ka at maging adherent ka dun sa medication mo. True. May mga doctor din kasi minsan yung parang nakakatakot magtanong. Alam yung parang, basta may ganung, di ba, dami kong experience talaga. As a collector ng sakit. Oo, as in minsan. Lalo kapag doktor na sobrang haba ng pila ng pasyente, yung parang na lang, pak. Okay, ganyan na. Totoo. Parang may isang beses, parang dalawa yung inireseta sa akin. Tapos, parang tinanong ko kung ano yung dapat unang inumin. Kasi di ba parang minsan may parang kailangan ito muna, tapos ito, ganyan. Tapos sabi nung secretary, sa secretary na ako nagtanong. Kasi natatakot talaga ako doon sa doktor. Asa matatakot ka? Matampuhin kasi ako Tapos sabi nung secretary, parang,
sabi ni doctor, kaya niya raw nilagay sa number 1 yung unang gamot kasi yun yung una mong iinumin. Sabi ko, sorry po. May isang question pa ako, Archie. Ano ba talaga ang difference ng pag-generic tsaka branded? Ayan. Meron bang major difference sa kanya? Okay, Kasi sobrang mura ng generika. Kahit ang laki ng difference. Oo, very significant yung difference lalo pag sobrang daming kailangan na bilhin. Okay, very controversial topic. Wow! Right here, dito lang po mapapakinggan. Ako po ang whistleblower. Let me explain. So, let me explain. 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 Hindi, pero as a pharmacist po, either generic or branded na gamot, dapat po talaga is sila ay same yung effect, same yung quantity or yung quality ng gamot na laman nila. Kasi binigyan po tayo or may available po tayo mga generic na gamot para po ma-afford ito ng mga taong hindi maka-afford ng branded na medicine without sacrificing yung quality and efficacy ng gamot. So if ever man po, kasi may mga tao nagsasabi, bakit ako hindi ako gumagaling sa generic na gamot? Kasi ang dami ko ng generic na inom, pero hindi ako gumagaling. Pero ang tanong ko din naman, bakit may mga tao gumagaling din naman? Or maintenance sila yung mga generic na gamot at hanggang ngayon ay buhay pa rin naman. So if ever man po, kasi meron din naman mga cases na parang upon quality checking ng ating mga agencies or like the FDA, minsan talaga substandard yung ibang mga gamot na dapat hindi talaga na ma-market. So bakit napupunta sa market yung mga ganitong bagay? Although wala akong proof ng ganito, pero if ever may mga bagay na i-compare mo sila na kunyari, talagang eager ka malaman kung sino yung laman ng gamot na ito, ni brand A at ni brand B, pwede namang ipatest yun. Yun nga lang, importante na lahat ng gamot na nasa market natin ay dumaan sa tamang proseso ng Food and Drug Administration. Kasi hindi po allowed na magbenta tayo ng mga substandard at mga hindi effective na gamot, either branded or generic. So, yung minsan may binabayaran din lang naman na, yun nga, yung brand minsan yung binabayaran natin, yung brand team ng gamot. And also kasi, may mga brands na talagang, like yung mga tinatawag nating innovator brands, na sila talaga yung unang nakadiscover ng gamot, o kaya sila yung gumawa ng research para ma-discover yung gamot na yun. Kaya minsan, mas mahal yung mga bagong labas na klase ng gamot. Pero yun po, again, ang for clarity or disclaimer lang, na either generic or branded, effective po sila. At pwede pong, kung hindi nyo afford yung branded na gamot, pwede po kayong gumamit ng generic na gamot. As long as same po yung laman na gamot, yung generic name, yung dosage o yung dami ng gamot, and also yung dosage form. Kung yan man ay tablet, dapat tablet din, or either tablet or capsule, basta po same sila. Pwede mo pong pag-alternative, kung wala ka talagang choice at may available naman na generic, mag-generic ka. Kung ayaw mo ng generic at afford mo na may branded, go. Wala po akong question dyan. Nasa sa inyo po ang choice. Bilang mga customers, kayo po ay may karapatan na mag-request sa mga doctors ninyo kung ang ire-reseta po sa inyo ay generic or branded. Kasi mapapansin po ng iba na kasi sa botika po, minsan may bumibili tapos nakalagay doon sa reseta, sasabi ko, ma'am, wala kami ng brand na to, pero may generic po kami. Pero sasabi ng customer, sabi kasi ni Doc, dapat daw ito yung brand na susundin ko. Paano naman kung hindi afford or hindi available yung brand na yun? So, paano kung, like for example, sa amin sa Marinduque, hindi naman ganun ka laki kasi yung, availability ng mga gamot doon. Parang, kung ano lang yung pinaka-basic na gamot, yun lang yung talagang available sa mga botika kasi na-expire lang po based on our experience. So for example, mas pipiliin mo ba na hindi makainom ng gamot kasi kakahanap mo ng brand na nireseta ni doctor? Pero kung may available naman na alternative na same, ang tinatawag natin is generic equivalent, doon sa nireseta ni doctor, why not try it? Why not give it a try? Mali mo naman, maging kasundo mo. Siguro din factor din na bawat tao kasi iba't iba tayo ng characteristics. So possible na may mga bagay or may mga gamot effective sa akin, pero iba yung epekto sa ibang gamot, sa ibang tao. So that's why it's always important na magpakonsulta tayo sa doctor at wag po tayo mag-share ng mga reseta natin. So the short answer to your question po na ang dami kong sinabi is same lang po ang generic na gamot at branded na gamot. It's just that magkaiba sila na manufacturer, kaya mas mahal ang branded na gamot, pero po in terms of quality and efficacy, as much as dapat po talaga, ayon sa batas natin, ay same lamang po sila. So kung ano man yung makita natin, hindi na po namin kasalanan yung bilang pharmacist. Siguro may mga nag-under the table para lang ma-market yung mga gamot nila kahit hindi naman effective. Which is sad na, alam mo yun, nadadaan sa pera. Ang nasa sacrifice naman is yung quality ng gamot.
Ang galing. Ganda. Thank you. Love it. 30 under 30 Oh. Forbes Asia. Class of 2024. Kaya diba minsan Archie sa Larga. yung mga sa mga pharmacy, parang tinatanong din parang kung anong choice mo, kung generic or branded. Tinatanong din naman. Yeah, Parang totoo naging, yan. parang lagi yun, parang sasabihin nila na may option na generic. O hindi naman lagi, pero sa experience ko lang, na Oo. meron ako isang branded na na gamot, yung reseta ko umabot ng 9,000. Tapos siya na yung nagsabi. Siya yung nagsabi na may generic po kami dito, baka gusto niyo po yung generic. Oh. Okay po yung generic na lang po. Also, may batas tayo na tinatawag na Generics Act of 1988. Wow, ito na naman siya. Pasok! Taray, may ganun nga. Oo, may Generics Act of 1988. So, sa Generics Act of 1988 po, importante po na lahat ng reseta sa atin ng mga doktor ay included ang generic name ng mga gamot. Hindi lamang po dapat brand. So, for example, nagreseta si Dr. Jan, nakalagay brand A, wala yung generic name. So, ang reason why for this is that para yung mga customers natin is magkaroon nga sila ng option to avail yung mas or yung generic equivalent ng gamot kung hindi ito available or kung hindi afford ng customers natin. Kaya, if ever man po, kunyari, nagreseta si doctor kasi wala sinulat na generic name at brand lang, ipasulat nyo po yung generic name. Para lang sa gayon, if ever man hindi available or hindi nyo afford yung brand na yun, pwede nyo pong sabihin doon sa pharmacist na, ay, eto na lang kung ano man yung ka-generic niya or kung ano man yung pwedeng i-substitute, yun na lang yung ibigay nyo sa akin. Importante po yun na laging indicated para may choice again. Dapat lagi may choice ang mga customers natin pagdating sa gamot nila. Kasi sila ang magbabayad nito. Di ko alam yun na meron palang act na gano'n. Opo, meron pong ganyan. Required po sila. And also even yung pag sa legibility ng sulat, kinakailangan din po talaga na legible ang sulat ng mga doktor. Oh. Ganda. Okay. Love it. Kasi minsan yung mga doctor din, sila rin yung nagsasabi na parang either generic or branded, okay lang yan. Sila na minsan yung nagsasabi ng gano'n. Yeah, kaya I love those type of doctors na talagang kino-consider din yung kumbaga afford ba ito ng customer ko or available kaya dito sa lugar namin itong gamot na i-reseta ko. Kaya nga, kasi minsan talaga makikita mo, sasabihin ng customer, ay, nalibot ko na lahat ng butika dito sa Marinduque pero wala akong makita. Tapos makikita ko yung reseta, ay, siguro po hindi either kasi may mga pharmacists kapag hindi din mabasa yung reseta, kayo talaga mga tao, mga person. Pag hindi nyo mabasa yung reseta, sabihin nyo sa customer, hindi naman ikakababa natin bilang mga pharmacists na aminin na hindi natin mabasa yung reseta ng isang doktor. Kasi pag ako talaga, kunyari naka-encounter ako na hindi ko mabasa yung reseta, since usually naman yung dumadaan sa butika namin is galing sa ospital, which is tapat lang ng butika namin. Sabihin ko, nandiyan pa po ba si doktor? Oo, nandiyan pa yun, kakaalis ko lang eh. Balik po kayo, sabihin nyo po kay doktor, hindi po babasa yung reseta niya. Pasulat nyo po kamo ng maayos. Sabi kamo ng pharmacist. Hindi, kasi ito din nga, again, babalik tayo sa una kong sinabi nung nag-start tayo, na importante na yung mga customers din natin is nababasa din nila yung mga nakareseta sa kanilang gamot at kung paano ito i-implement. Kasi ito yung magsiserve sa kanila as guide pagbalik nila sa bahay. So, ayun, yun lang. Totoo yan. Love Kasi it. hirap kasi talaga Thank basahin ng you. iba. Oo. Tapos, di Thank ba you, kapag Archie. pag dinala mo yan sa, kunwari sa Mercury Drug, tapos yung cashier buntis, ay, gagalit yun. Gagalit. O ano na lang yung mo, gusto mong sabihin in general, sa mga followers mo or sa mga, sa mga nanonood ngayon about, about pharmacists or about pag-take ng tamang gamot, etc. So siguro, final take. In conclusion to all what I'm saying, unang-una po sa lahat. Ito, mga 1 hour din po ulit yung conclusion ko po So, Go! So, una-una po sa lahat is wag po tayo magsi-self-medicate. Wag po tayo aasa kay Dr. Google sa mga simptomas na ating nararamdaman. Kasi, again, yung mga nakikita natin online, usually po, hindi possible na tumatama doon sa nararamdaman natin. Pero unless gumawa tayo ng isang actual exam or diniagnose tayo ng isang doktor, doon lamang natin malalaman kung ano talaga yung sakit na meron tayo. Kasi usually Totoo po, if ever yan. nagre-rely tayo kay Dr. Google, napaparanoid tayo. Oo. Na, oh my God, may ganito na pala ako. Oh my God, may nararamdaman ako dito. May bukol na pala. Ay, baka cancer na to. May i-share lang ako, sorry, about go lang po. na about sa ganyan. Ginugel lang niya. Kasi nag-research ako, yung isang pelikula ko kasi about sa mga pregnant teens.
Tapos merong isang bagets na nag-google lang siya. So, nag-pregnancy test siya. Ginoogle niya. So, yung dalawang linya. So, may dalawang linya. Pero yung isang linya, faint. As in, halos hindi makita. Pero meron. Ginoogle niya, me. Sabi, nung nakita niya sa Google, sabi, negative yon. You're not pregnant. So, tinuloy-tuloy lang. Wala siyang ginawa. Tapos nung finally, parang napapansin niya, kasi payat siyang bata eh. So parang, nung lumalaki yung siya niya, hindi, akala niya busog lang siya, ganyan. So may bulate lang. Totoo, tapos nung nagpa-check siya sa doctor kasi nagsusuka siya. Sobrang nagulat yung doctor, sabi niya, buntis ka? Tapos hindi, my God, hindi na niya alam. Parang 6 or 7 months siya dahil nag-google siya na sinabi na yung dalawang linya, pag yung isang linya ay faint, ibig sabihin negative. Oh my God. Oh my God. Kasalanan niya ng WebMD. Totoo, pero grabe lang. Pero kasi, ang sabi naman niya, kasi sobrang sobrang takot na takot siya. So, syempre, feeling ko, naghanap siya ng answer na magbibigay sa kanya ng relief. Na, ay, hindi ako buntis. So, tinuloy-tuloy niya, Diyos ko. Oh my God. Ako naman, ginugoogle ko rin naman talaga, parang, pero hindi ako doon nagre-rely, parang may isang beses noon, ginugol ko yung ganitong symptoms, ganyan-ganyan. Tapos may nakita ako, parang 6 months to live na lang ako. Ano to? Ano yan? Bakit 6 months to? Ano to? Bakit 6 months to live na lang ako? Grabe, so, ibig sabihin crucial talaga, yung sa atin kasi, sige, ubo, ganyan. Pero crucial yun yung talagang nag-google, tas ganong gets ko naman yung iba kasi yun na lang yung parang dahil ako yan, this oras ng gabi, tapos may nararamdaman kaya walang doktor ka mapuntahan. Pero yun nga, minsan napaparanoid ka lang sa mga bagay na nakikita mo, lalo na kung wala kang background sa mga ganitong bagay. Hindi mo kayang isort kung alin yung dapat na nag-a-align sa nararamdaman mo, or yun nga, nagkakaroon tayo ng self-diagnosis. So again, going back to what I said po kanina, yun, as much as possible, I know na hindi ganun ka-accessible lahat ng ang healthcare system natin. Hindi ganun kadali na magpakonsulta, hindi mura magpakonsulta sa doktor. Pero yun nga po, ang problema lang, kapag nag-self-diagnose at nag-self-medicate po tayo, possible na makainom tayo ng mga gamot na hindi naman talaga dapat natin iniinom. Na possible na mag-cause ng mga side effects na hindi naman natin gusto mangyari. So, yun naman po yung gusto nating i-balance na, yes, I know, na mahirap magpakonsulta, mahirap ang mahal, but at the same time, ito yung mga factors din naman na dapat nating i-weigh. So, ayun na po. At the same time, other than that, yun. Gusto kong sabihin sa mga tao, and I take this opportunity na wag po nating ikahiya na bumibili tayo ng mga condom, contraceptives, kasi walang masama again sa pagbili ng mga condoms, contraceptives. Hindi na dapat nagiging tabu yung mga ganyang bagay, mga ganyang usapin. Bilang pharmacist po, dapat yung mga customers or mga taong bumibili sa butika ng mga ganong bagay, they feel safe. They feel na pwede sila mag-open up at magtanong. Kasi the reason why I'm saying this, nung na-start ako mag-post ng mga ganong content about sa pagbili ng condom na parang very casual lang sa akin, mas nag-open up minsan yung mga customers na bumupunta sa butika. They ask me, like, paano ba to? Kasi usually, nag-sex sila ng partner niya, tapos unprotected sex. So, ano yung pwede nilang gawin? Although ako naman, as much as possible, nire-refer ko pa rin sa OB. Pero sabi ko lang, nire-remind ko lang sila na next time, gumamit tayo ng protection. Kasi, yun nga, kasi minsan kinakahiya nila. But walang masama, other than unwanted pregnancy ang inaano ng paggamit ng condom, nakakatulong din ito para maiwasan ang pagkalat ng mga sexually transmitted disease. STD. And pagdating naman po sa paggamit ng mga contraceptives, usually po may mga tao may PCOS or mga hormonal problems na ginagamit yung mga bagay na to para naman po sa kanilang mga PCOS and hormonal problems. Hindi naman palibasa yung mga tao na bumibili ng contraceptives or oral contraceptive pills, ginagamit ito para hindi sila mabuntis or baka buntis sila tapos anyway, ganun. Kumbaga, in short, wag natin i-judge yung mga taong bumibili ng mga ganitong bagay. Available sila para gamitin natin. And yun, dapat maging open-minded tayo. And lastly po, bilang mga customers or bilang mga pasyente, importante po na lagi kayong involved sa inyong kalusugan. What do I mean by this? Kinakailangan na pagdating sa mga reseta or mga gamot na iniinom ninyo, informed po kayo kung para saan ito, paano ito gamitin. So dapat po maging proactive tayo, magtanong tayo sa mga doctors natin. And yun po,
pag may kinakailangan kayong tanong or kinakailangan kayong walang hindi malinaw sa inyo, huwag bahihiyang magtanong. Tama. Ang Ganda. galing. Love it. Ang galing. Thank you, Ang Archie. ganda nung sinabi mo about sa condoms. Ang ganda nung sinabi mo about dun. Pero minsan bibili ng condom naka-helmet pa. Tapos, yung butika namin may glass. So, naka-helmet siya na ganyan. Sasabihin, pabili po ng condom. Ako, ano po? Pabili po ng condom. Kuya, tanggalin mo yung helmet mo. Ano po yan? Pabili po ng condom. Ay, Diyos ko, condom lang pala. Ito, ilan po? 3. O, kunin mo. Kahit bumili ka na isang box ng condom, walang problema. Tsaka ang dami pa kayo ni-explain, no? Ang dami. Hindi po para po sa friend ko. Ganyan. Hindi na para ipaliwanag. Yung may Pati monologue pregnancy ka pa. test, ha? Pregnancy test. Oo, totoo. Pregnancy test. Dapat ano lang siya, readily na, huwag ikahiya ako magpa-pregnancy test. Kasi what if pregnant ka pala talaga, tapos ikaw inom ka ng inom ng kung ano-anong gamot, di ba? Tapos hindi mo alam, may nabubuo ng bata dyan. Paano paglabas yan? Kulang-kulang ang mga limbs o mga body parts. Kasi nga, hindi ka aware na pregnant ka pala in the first place. Nalaman mo lang later on, nung lumaki na yung tiyan mo. Yes. So yung maging open-minded tayo and let's be, parang wag natin i-judge yung mga taong bumibili. Yun Totoo. din. Yes. Minsan Iwasan natin yun maging din judgmental. Yung mga ano yung nagbebenta din eh. Iwasan natin. Totoo naman, Bibili totoo lang, naman. bibili lang ng condom, kala mo binili baril eh. 'Di ba? Parang Tsaka yung mga yung mga kasunod mo sa pila, yung mga kasunod mo sa pila ng mga tita, ay, Oo. mga boomer. Ay, napakalikat na ba yan? Correct. Di naman sila yung di naman ang pera nila yung gagamitin, di ba? Pera mo Oo. naman ang gagamitin. Correct. Ayun. Kaya lagi mabenta mga Ayun. Cavendish talaga na saging nga sa 7-Eleven. Sagi. Na dinadagdag. Totoo yun. Dahil bibilin condom lang talaga yung gusto mo. Dahil nahihiya ka. Nagdagdag ka ng Hershey's. Ganyan. Oo. Merong C2. Diba? Diyos ko. Dagdag Ayun. kita, o diba? True. Kita. Kaya ang dami sa Totoo. counter. Thank you, Archie. Saan ka nila makikita? Ulitin natin kung saan. Para sa mga bago mong followers here. Sa mga bagong followers po sa akin, na nakadiscover sa akin sa podcast na to, you can follow me on Twitter, Facebook, and Instagram at Archie Larga. That's ARSHIE Larga. So, yun po. Pag kinakailangan nyo ng mga travel tips or travel tips about sa mga gamot, nandun naman po i-search nyo. Archie Ubo. Archie Ka. Ganda. Totoo yan. Totoo yan. I-search nyo sa Yun TikTok. na yung ano. Archie Kabag, Archie Sakit ng Tiyan, Archie Ubo, Archie Lagnat. O, yan. Pero mga over-the-counter na gamot lang naman yung mga sinasabi ko. Hindi ako pwede mag-diagnose sa inyo. Sorry po. Totoo. Congrats naman, Archie. Ang ganda. Ito talaga si Archie talaga. Siya yung talaga yung deserve. Yung Totoo. mga na, mo, deserve talaga. Grabe. Yes. Tsaka naalala ko nung pandemic, yung mga palibreng gamot ni Archie, yung mga kinukuha niyang donations. Hala, sana lahat ng public official ganun. Kasi may transparency yung kanya. Ito yung napunta, ito yung ginika sa akin, ito dito napunta. Chu-chu-chu-chu. Totoo. To add to that po, para lang sa akin, wow, sorry medyo overtime. But anyway, gusto ko lang pasalamatan ulit yung mga tao nagdo-donate at patuloy na sumusuporta sa advocacy na to. Kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, hindi ko din naman ma-achieve yung mga ganitong achievements sa buhay ko. And also, kumbaga again, lagi ko itong sinasabi, naging daan lang naman ako para yung tulong ng mga taong gusto makatulong ay makarating doon sa mga taong dapat tulungan. I don't take yung credit for this kasi again, wala naman ako ambag na, I mean in terms of money, sa inyo mga nagagaling yun. But then again, maraming salamat po sa tiwala. Alam niyo po ba, dumating sa point na nasa 300,000, 200,000 yung nakikita ko. That's why it's always important to be transparent sa mga tao. At least man lang i-post ko man lang ba yung na may napupuntahan or saan napunta yung mga pera kasi nga donations to ng mga tao. Pero ang mas assure ko lamang po sa inyo is that hindi ko ito gagamitin sa pangsarili kong benefit kasi takot ko na lang sa karma. Yung business namin is sa gamot. What if doon bawiin ng Diyos yung mga kinukupit ko sa donations? So, yun lamang po. Salamat po ulit sa suporta ninyo. At sana po magpatuloy itong advocacy ko nito at mas marami pa tayong matulungan. Salamat po. Galing. Love Thank it. you. Para yan sa mga Thank you, Archie. para yan sa mga resilient na bakterya sa gobyerno. Panawagan. Oo, mahiya naman kayo. Oo. Wow. Mahiya. Totoo. Mahiya kayo. Totoo yun. Ayan. So sa mga brands dyan, tulad kahit generics, okay lang yan. Email nyo lang kami sa mga gustong mga makipag-partner. Email nyo lang kami sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And please like and subscribe sa aming bagong-bagong Ang Walang Kwentang YouTube channel
Almost 20,000 followers na tayo since April. Yes, Thank you, thanks, guys. Maraming salamat. So, our new drops are every Monday and Thursday. Sa YouTube yan, 8 p.m. ang premiere. Tapos, every Thursday ay YouTube exclusive. Pero every Thursday din, yung Monday episode, i-upload namin sa Spotify. Maraming salamat sa mga ka-eme, sa pag-support. Maraming salamat. Punta kayo sa @AWKP Stuffs. Lagay namin dyan yung mga schedule namin ng mga live recordings. Tapos, pwede rin kayo mag-suggest dyan kung sino yung mga gusto nyo. Like, may mga nagre-request na dito ng part 2 ni Archie. Oo. Baka commute memes next time or travel memes kasi pala travel na rin tong si Archie. Basta babalik si Archie hanggat hindi siya nagiging DOH secretary. Personal socials naman ako @TonetHadaone. Follow nyo rin yung Basta Cafe @basta___cafe at Project 8 Projects. Please support our Cinemalaya Film Conobasher this place. This August 2 to 11 sa Cinemalaya. Yan din yung ating KKB Presents sa August. Tapos, yung film ni JP, abangan nyo, malapit na namin yung i-announce ang bonggang-bongga. True, nakapag-submit na si Tonet ng kanyang script, men. Sorry. Sana basahin mo agad. Ayan, ako naman at JP Habak. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast. After podcast chikahan para sa tamang paggamit ng platform tulad kung paano ginagamit ni Archie ang kanyang platform ng tama. So sa mga influencers dyan, si Archie ang gawin yung example. Hindi yung for the clout lang lagi. Hey! Diyos ko. May your tribe increase, Archie. Totoo. And congratulations. Deserve. Sana marami ka pang travels abroad kasi deserve. True. Ayun. Kahit Thanks, lang, guys. chinela sa Taipei. Totoo. Nakita ko yun sa Instagram. Uy, ang nakakamiss yung Taiwan, yung Taipei. Nakakamiss. Uy, ang dami natin. 142,000 tayo dito. Naka-MS hanggang dulo. Maraming salamat, guys. Yes, Thank thanks, you for your guys. support.